Detalye sa pagkakatanggal ni Matteo Guidicelli sa Bilyonaryo News Channel. Usap-usapan ngayon ang tungkol sa aktor at TV host na si Matteo Guidicelli na kamakailan lang ay napanood bilang news anchor sa Frontline Pilipinas ng TV5. Marami tuloy ang nagtaka sa paglabas niyang ito dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao. Nakapapasok pa lang niya sa Bilyonaryo News Channel. Ang tanong ng mga netizens sa iba't ibang social media sites, wala na ba si Matteo sa Bilyonaryo? Tinanggal ba siya o kusa siyang umalis sa nasabing news channel? Nagsilbing broadcast journalist at program host si Matteo para sa BNC noong October 2025 at naging co-anchor sa Progressive Nightly News Program Agenda tuwing Lunes na nagbibigay ng news, lifestyle at entertainment information sa mga manonood. Matatandaan din na nagkaroon pa siya ng sarili niyang TV show na Matteo G Primetime na kasisimula lang nitong April. Inabangan ng mga viewers ang talk show na ito dahil ibinabalik nito ang era ng mga late night talk shows na kinasanayang panoorin noon. Kahit pa mas maaga itong ipinapalabas, mapapansin naman na halos may kaparehong format ito sa mga nakagisnang naunang talk shows. Gayunpaman ang recent episode nito kung saan guest ang bagong kasal na sina Gerald Napoles at Kim Molina ay mapapanood na lamang exclusively sa YouTube channel ni Matteo. Dito na nagsimulang pag-usapan na nagkaroon ng conflict o hindi pagkakasundo ang BNC at si Matteo. Napansin din sa IG post ni Matteo noong April sa pagpapakilala niya sa mga followers ng bagong programa na edited ang caption nito. At ngayon nga ay mababasa ang bagong impormasyon. Ani dito, catch Matteo G Primetime every Saturday, 7 p.m. only on Matteo Guidicelli's YouTube channel. Sa madaling salita, maiisip na inalis o pinull out na ang programang ito sa Bilyonaryo News Channel at tanging sa online na lang mapapanood sa sariling channel mismo ni Matteo. Hindi tulad noon na sa parehong TV at online ito mapapanood. May 28, 2026, nang makitang sumalang si Matteo sa Frontline Pilipinas. Ang talk show niya sa Bilyonaryo ay hindi na nga umere pa sa TV noong Sabado, May 30. Walang malinaw na dahilan pang ibinigay si Matteo, maging ang management ng Bilyonaryo, kung ano ang napagkasunduan nilang dalawa. Ngunit isang bagay ang malinaw sa ngayon. Hindi nakakagulat ang paglabas ni Matteo sa TV5 news program na Frontline Pilipinas. Dahil may ginawa itong documentary na pinamagatang Patriots tungkol sa men and women ng Armed Forces of the Philippines. Kasama ang bawat sangay ng serbisyo na Army, Air Force, Marines at Navy. Mapapanood ang comprehensive report ni Matteo sa kanila sa 12 plus episodes na e-ere sa TV5 simula ngayong buwan ng June. Marami namang netizens ang pumuna sa gawaing ito ni Matteo dahil sariwa pa sa kanilang isipan ang nangyaring pag-alis niya sa GMA7 at sa morning show na unang hirit noong 2024. Kinumpara kasi nila ang mga pangyayari ngayon sa kaganapan noon nang magpaalam siya sa network. Tinukoy ng mga kritiko na dati nang iniwan ni Matteo ang nasabing programa para daw i-prioritize ang pamilya. Subalit kalaunan ay napag-alaman na pumirma ito ng kontrata sa Bilyonaryo News Channel. Ito ay humantong sa espekulasyon tungkol sa kanyang long-term commitment sa daily news formats na tila hindi niya isinasapuso. Ilang sandali naman matapos ang pagpasok niya sa BNC, nalaman din na pumirma pala si Matteo ng kontrata sa Media Quest Ventures para sa Signal at TV5 at nakatuon ang deal na ito sa isang documentary at public affairs projects. Naging vocal naman noon si Matteo tungkol sa kanyang hilig na mag-deliver ng untold Filipino stories. Kaya naman ang kanyang focus ay napunta sa long-form documentary storytelling sa pamamagitan ng One News at TV5 sa halip na sa isang fast-paced environment ng nightly news program. Gayunpaman marami ang nagsasabing hindi naman dapat ginagawang negosyo ni Matteo ang pagpirma ng kontrata sa mga malalaking kumpanya. Isang art card naman tungkol sa negosyo ang nakita sa IG story ni Matteo na nagsasabing, "A business that grows because of word of mouth is a business that got the product right."
Hindi naman malaman kung ito ay may kinalaman sa nangyayaring hindi pagkakasundo ngayon sa pagitan ni Mateo at ng BNC. Maaalala na nagkaroon ng major career change si Mateo noong May 2023 matapos niyang pumirma ng kontrata sa GMA Network na sinundan ng isang media conference kasama ang ilang network executives, kabilang sina GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez at Public Affairs First Vice President Nessa Valdellon. Ani pa ni Mateo sa oportunidad na ibinigay sa kanya. Not in my wildest dreams did I think I'd be in the public affairs team because I started my career as an artista. I'm really excited to see what this journey will become, what kinds of doors will open, and the things I'm going to do with public affairs. Bilang Philippine Army Scout Ranger at Presidential Security Group Reservist, binigyang diin ni Mateo na ang pagsali niya sa news and public affairs side ng network ay perfectly aligned sa kanyang personal na advokasya upang maiangat ang diwa ng Pilipino at ipakita ang kagandahan ng bansa. Pero hindi lang sa morning show na unang hirit napanood si Mateo dahil nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-host ng isang documentary tungkol sa ating Philippine Army. Napasama din siya sa cast ng Black Rider ni Ruru Madrid na produce ng GMA Public Affairs. Nilinaw naman ni Mateo na ang pag-alis niya sa GMA noong 2025 ay naging maayos dahil nagkataon din na nag-expire na ang kontrata niya sa network. Kaya naman ang pagpasok niya sa Bilyonaryo News Channel noong October 13, 2025 ay naging smooth dahil hindi na siya nakatali sa kahit na anong network. Subalit kasabay ng pagpirma niya sa BNC ng kontrata ay ang pagpirma rin niya ng isa pang kontrata sa MediaQuest Artist Agency, MediaQuest, Signal at One News makalipas ng 2 araw, October 15, 2025 para sa paggawa niya ng documentaries. Nakapirma sa magkaibang kumpanya si Mateo na parehong naghahatid ng balita sa mga manonood. Dito nakitaan ang malaking issue ng mga kritiko si Mateo. Ang MediaQuest at TV5 ay pinamumunuan ni Manny Pangilinan, samantalang ang Bilyonaryo News Channel ay pagmamay-ari ng Abante Bilyonaryo Group na pinamumunuan ng dating Presidential Communications Operations Office Undersecretary Ray Marfil at dating Philippine Daily Inquirer Senior Reporter Hil Kabakungan Jr. Sa ngayon ay naghihintay pa ang mga fans ni Mateo na opisyal siyang maglabas ng pahayag tungkol sa isyong kinasasangkutan niya. Gayon din ang pamunuan ng Bilyonaryo News Channel sa pagkawala ng talk show na Mateo G Primetime sa kanilang program lineup. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.